Hindi ko ina-expect to ah. Kasi tambak nga pala to. Ang lambot, grabe oh. Yung aking tsinelas nasa ilalim. Ay nako. Pero wala na, di ba? Trap dito yung tubig. Imbis na mahulog po doon. Ayan, magandang buhay. Uy. Eto po, naku, may kalapating ano. Sarado pa naman yung ano. Ano kaya yan? Pupuntahan natin yan. Ikot-ikot na naman tayo. Update tayo sa sitwasyon ngayong grabe po ang ulan. Naka-red rainfall warning po ang Arayat ngayong umaga. Ang tubig po ay aapaw na, isang dangkal na lang. Ayun oh. So puno na yung ating fish pond, halos isang dangkal na lang. Kumbaga naandun na sa spilling level doon sa ano. So okay na tayo sa fish pond, at least. Sabi ko nga kanina doon po sa vlog ko sa palengke, sabi ko hindi naman lahat kumbaga nakaperwisyo yung ulan. Mas marami po ang magbe-benefit dahil kailangan po ng tubig ng Pilipinas. Kaya lang sobra-sobra naman talaga. Sobra-sobra naman. So ayun, ganun talaga, di ba? Hindi na po kasi balanse ang ano ng mundo ngayon eh. Yung distribution po ng rain tsaka yung drought talagang matindi. So ayan, papakita ko lang po yung ating mga saging dito. Itong saging natin dito ay hindi po ito latundan. Ayan. Tapos may mga sili na tayo na ayan, marami na pong sili. At maglalagay din po ako ng siling bird's eye. Meron po akong pinatubo doon. Sana makapagpatubo dito sa may gilid. Ito, papakita ko po sa inyo kung bakit ayaw ko. Kasi ito, maganda sana pwede tayong magpapaya dito eh. Kahit papano. Although hindi full sun, makaka-harvest din tayo dyan papaya. Kaya lang, tingnan nyo naman, pagkatag-ulan, ito na yung ina-anticipate ko na hindi talaga pwedeng taniman yung ano. Pero saging, kayang-kaya niya yung tubig eh. Walang problema po sa saging. Yung nyug, walang problema. Yung ibang mga halaman kahit sili ay hindi talaga pwede. So kukuha daw ng feed si Rambo. Ayan, tingnan nyo, yung kabila puro tubig na din po yan. Ayan, yung kabila. Yan, ang hirap din eh. Itong kabila talaga ang hirap din. Baga parang magtatanim ka dyan, ilang buwan lang. Kasi talagang ano po eh, pagkatag-ulan kagaya nyan, mapupuno po siya ng tubig. Kaya kami nung nabili namin tong lupa, nagpilit kami na magpasudsod ng fish, ng hukay. Although isa din sa mga talagang inano din na ate is makapag fish pan nga. Kumbaga hitting two birds na din, nakapag ano din po kami na napataas namin yung area namin dito. Kasi kung hindi, talagang wala, mahirap po, mahirap. Wala kang mabubuhay. Talagang ano. Kaya kung kayo ay bibili ng lupa, mga farmer, checkin nyo muna. Pinaka the best kung ganitong season, nag-uulan, kung may time kayo, may inaalok sa inyo, puntahan niyo ngayong mismo na ganitong sitwasyon na malakas po ang ulan, dahil diyan nyo po makikita kung binabaha ba yung ano ninyo, yung gusto nyong bilhin. Kasi baka mamaya mabulaga kayo, nabili nyo dry season, ang ganda, sabi mo, ang ganda dito, ganyan, ang ganda ng future, ganito, ganyan, pwede tayo magganyan, pwedeng ganito, ganyan. Pero mabubulaga kayo pagdating ng malakas po na ulan at rainy season, wet season, makikita nyo po binabaha pala.
Yun po yung aking payo. Hindi naman po ako nagdi-discourage, pero safest way sa pagbibili po ng lupa is bibisitahin nyo muna yung balak nyong bilhin during wet season, di ba? So para ano, kasi ang pinakamalaking problema po ngayon, alam nyo, baha. Maniwala po kayo. Pinakamalaking problema po ngayon ng mga lugar, kung ano man. Ngayon nga, yung dating hindi binabaha, di ba? Binabaha na. Dahil kulang sa urban planning, naharang yung daluyan ng tubig papuntang ilog. Kasi ang tubig ulan, dapat ang huling biyahe niyan, dagat talaga, di ba? So, ayun, minsan nahaharangan po. Tatayo ng malalaking establishment, naharangan yung daanan ng tubig, yung subdivision binabaha. So ganun po ang nangyayari. Kaya kami, thankful po kami dito sa aming property na nakuha, kasi talagang ito ay hindi po babahain, hindi binabaha ngayon, sa ngayon po talaga, kasi napakataas pa po. Kasi unang-una yung bundok po, papaganon pa yung lupa niyan. So kagaya ngayon, grabe na po ang ulan. Tingnan nyo yung mga palayan sa harapan namin, hindi naman po binabaha kasi mas mataas pa siya kung para doon. Meter po ang pinag-uusapan. Hindi ko lang alam kung ilang metro. Pero ang sabi nga nila, ito daw pong lugar namin, ang ka-level nito ay yung dulo ng simbahan ng San Fernando, Pampanga. Ganun po kataas pa yung aming place dito. Kaya kung lalo na irrigation, kunyari umapaw, ang tapon po ng tubig doon sa kabila, papaganon na yun, papaganon na. So hindi po kami, kaya nung ginagawa yung bahay, marami ang ay ganyan, hindi pa tinaasan kasi babahain ka dyan. Yan po ay naka 1 meter na po ang taas niyan sa kalsada. Hindi lang po napansin nung kasi hindi mo makikita sa video, pero 1 meter na po yung flooring po ng aming bahay, 1 meter up doon sa kalsada po yan. Tapos yun nga, yung kalsada, syempre papunta naman po din tubig doon, kaya hindi naman siguro. So ayan, tingnan nyo, puro tubig na din, ano. Pero napansin ko habang nagsasalita po ako, nakikita ko yung nyog, tinitingnan ko, mukhang may kumakain na din. Kailangan natin yan mag-spray. Isipan naman ako kung ano pang pwedeng itanim, sabi ko, kasi nangihinayang ako yun dun, lupang yun. Kaya lang, parang pwedeng magsingit pa rin siguro ng saging. Yung asola natin, umapaw na sa tindi ng ulan. Tinagtapon na ako ng tubig dyan kahapon. Ayan o. Pero may mga natapon doon, kukunin natin yan, lalagay ko sa timba. Kasi yan, dyan tayo mag-umpisa. Kasi wala na natira, mapaw na. Na-disgrasya na. Kaya yan yung disadvantage po ng ganyan. Pwede mong takpan, pero dagdag trabaho, di ba? Yan, gusto ko sana talagang tuloy-tuloy yung ating seryoso tayo sa ating pagmamanok at pagbibibe. Ang plano ko hanggang doon, concrete na po tayo, na magko-concrete tayo na pond, tapos mayroong overflow para hindi na tayo mamumroblema pagka ganitong mga tagtang, kasi talagang aapaw. Silipin natin, ganda na rin pala ng ating tingnan nyo, look at that, puno na din po yung ating nako, delikado yung mga papaya dito. Pero wala din pala, dahil ayan may mga sakit. Kita niyo yan, naninilaw. Nahawa dito. Puputulin na natin to kasi gagapang yan. Puputulin na natin to. May mga sakit kasi to. Yan nahawa na Kailangan natin putulin to. Papaputol na natin to. Total wala na rin naman yan. Tingnan niyo, mga yellow na din po yan. Kailangan nating putulin yan. Nakuha na to ni Rizal. Tingnan natin tong dito. Ay, grabe. Tuloy-tuloy po ang agos galing sa taas. Ayan. Tubig. Puno na.
ito papagrass cut natin, tapos sa carabao manure para ano na din, para mapalitan po yung talbos para tumaba uli. Kinain na ng ano ng mga insekto, so kailangan natin i-grass cut, tapos carabao manure. Tapos makikita nyo yan, after ilang days may tutubo na naman na bagong talbos ng kamote. And then yun na yung ating pagyayamanin para makakuha ulit tayo ng matatabang talbos ng kamote. Hindi po mamamatay yan kasi may mga ugat yan nasa ilalim, tutubo at tutubo po yan. Yan po yung ano. So ito puputulin na natin. Ayan, nahawa. Hindi ko naisip yun ang hinayang ka din kasi talaga. Kahit anong sabihin mo, ang hinayang ka. Kaya lang po magkakasakit lahat ng papaya mo. Ito, tirahin na natin to. Tanim na lang tayo ng bagong papaya ulit. Ayun may mga tama na. Yan yung mga dahon. Ayun, yellow leaf lahat kulot. Ayan, kumukulot na rin. So mapaputol na natin ito. Ipunin natin yung papaya. Tingnan natin kung makakagawang atsara. Pero kung hindi ko alam kung anong gagawin natin dyan. Atsara lang naman. Tinola, gata. Ayan, tagal na ako nagkikrave ng gatang ano. So ayan po ang sitwasyon. Pero bukas po kami kasi may mga naka-reserve kaming 8 kilos ata yung naka ano ni Bebe. Gusto nga magdalawa ng baboy. Sabi ko, Bebe, wag na. Yung 8 kilos na yon iraos natin. Ngayon, kung may mga dumating man na hindi talaga walang tawag, maintindihan naman nila kaysa naman malugi naman tayo kako. Ang target lang naman natin ngayon yung mga tao natin. Mapasahod natin, di ba? So, okay na yon. Kung mapasahod natin sila at mailabas yung ano, di ba? Okay na. Kahapon naka 16 kilos plus yung ulo. Kumita naman. Doon pa lang po sa sales ng ano, nailabas ko na po yung aking pasahod sa mga tao. Kaya sabi ko ayos na. So ayan po ang ating mga bibi. Ang problema natin dito, lintik ayaw tumabi. Ay umuulan, nakatingala lang. Anong gagawin natin dito? Yung mga manok natin. Masarap kumain masarap kumain pag maulan ito nagme-mate na rin ng ano na din to, kaya ito ata ang asawa niya. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi pa kasi talaga tayo nakakapag-choose ng mga ano, pero pagdating ng ano panahon grabe angge. Ayan, tataktak tayo. Rainy day look like. Grabe. Ay, ating mga pero nakarinig na po ako ng kulog. May mga kulog na tayong naririnig. Puro stain pa lang ating mga ano. Mahirap talaga magpalabas ng barred tsaka glazed na kulay ng ating Muscovy. Pero yun nga, sabi ko nga, subukan natin kasi ang kinaganda sa Muscovy duck, fast grower, mabilis pong lumaki at mas malalaki ang meat. Ngayon, yung sa meat naman po, parehas lang naman sila ng lasa, di ba? So doon na tayo sa mas mabilis ang kumbaga mas mabilis lumaki. Tapos kung hindi talaga, at least sinubukan natin. Tapos meat tayo, meat production. Pwede tayo magbenta ng mga dress din na ganyan. Diba? Malay mo makapagpalabas tayo ng 4 to 5 kilos. 4 to 5 kilos isang piraso. Yan ang sitwasyon natin ngayon dito sa side ni Narambo. Pakita ko po yung tubig, taas na rin, ay taas, baha din, baha. Dito pala sa sakyan ni na kuya
Kita ko po sa inyo. Ay, yan. Kita niyo yan? Yung tubig. Kaya gusto ko din sana matambakan to, mapataas. Oh, tingnan nyo. Oh, yan. Yan ang sitwasyon ngayon dito. Takbo naman doon. Yung tubig, tatakbo naman po doon. Papunta naman sa fish pond. Yan. Tapos yung avocado natin, napakagandang avocado. Yan ang hinayang din ako. Hindi ko na puputulin ito. Iyaan na natin ka dito. Ito na medyo natambakan na to. Ito may tambak na to. Tingnan niyo yung avocado natin. Ang ganda na, no? So most likely mga siguro naman kung hindi to mamumunga next season, ay sa susunod pa sa mga 2 years mas malaki na po ang chance ang mamumunga na to. Kung hindi po mamumunga next year, sa susunod is nasa siguro mga 90% na yan. Bibigyan ko po ng 90% chance. Uy, grabe. Uy. Wow. Grabe po. Lubog ako, oh. Ay, hindi ko ina-expect to, ah. Kasi tambak nga pala to. Ang lambot, grabe, oh. Yung aking tsinelas nasa ilalim. Ay, nako. Ay, pupunta sana ako dun sa ano. Pupunta sana ako doon sa katmon. Papakita ko sa inyo yung bunga ng katmon. Pangalanganin tayo, ah. Sana tayo sa katmon, eh. Pwede naman. Grabe yun, ah. Lambot dun, ah. Mas maigi pa dito, eh. Dito matigas, oh. Linipat ko yung ano. Kaya Ate Jen, ang ganda ng ganito niya. Ang yabong. Dito sa side na to talagang hindi pa na pinaayos to. May tinanim din ako dyan. Hindi ko alam kung masasacrifice to. Kamansi, ayan. Yung katmon natin nung summer, medyo nahirapan siya kasi medyo mataas yung aking nataniman, pero dinidilig-dilig naman. Tapos eto yung isa, may bunga na. Hindi ko pa pumapitas yan. Ayan. Kita nyo? May bunga na po siya. May langka natin. Ayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako nag-aalala sa langka kasi meron pa akong isa. Ito. Oh, ito yun. Yung langka na tinanim natin dyan. Kaya sabi ko, okay lang yung maputol. Ang pinanghinayangan ko talaga yung pili. Dahil yung pili ay ang laki na, eh. Siya pa naman ngayon yung nagpakitang gila sana. Ang ganda na, eh. Daming sanga, gumanda. Wala, kailangan po nating i-sacrifice yun dahil 'di ba? Hanap buhay. Yung pili, yung ibubunga nun, kaya mo namang ibilihin, eh. Diba? Kaya mo namang mabili. Uy, baka lumubog pa yung aking. Ay, grabe. Matindi. Matindi po yung ulan na to. Marami din sigurado ang naperwisyo, diba? Pero kung titingnan mo, mas maganda pa din kasi ang dami pong yung tubig na kailangan natin ay naibigay na. Tapos wala namang malakas na hangin, diba? Hindi bagyo o habagat lang. Kaya napakaganda pa rin. Dito naman tayo, bababa tayo. Tingnan natin yung itlog doon. Kung baka mamaya may nangingitlog doon, lumilipat lang, pero doon nangingitlog. Kaya lang hindi ko nabilang kung ilan ang itlog, kasi mukhang hindi lang po iisang bibi ang nangingitlog. Palagay ko isa sa puti ay nangingitlog din. Oh, lubog na tayo dito. Yun yung sinasabi ko din. At least nakita natin, di ba? Oh, you see? Oh, ano ang gagawin natin dito? Kasi nga, ang nangyari, mas mataas yun doon. Kaya naipon yung tubig dito. Oh, yun yung inaano ko. Nakatamba ka namin doon, eh. Yun yung sinasabi ko na
Parang ano kako, hinabol natin yung doon. Pero wala na, di ba? Trap dito yung tubig. Imbis na mahulog po doon sa pansa na babagsak. Yun yung inaano ko nung inaayos namin. So bago tayo gumawa ng hakbang, kailangan natin, at least nakita ko na ngayon, kailangan natin talagang gawa ng kanal, kahit kanal man lang na mas bababang kanal. Tingnan niya, mas mataas dito. Syempre nakaharang yung ngayon yung ano. 'Di ba? Trap. Ito yung sinasabi ko noon. Na mas kailangan dito yung pinakamababa pag ganon. So ang mangyayari pag tag-init, problema, budget na lang. Tambak, tatambak ka. Yung mga manok ko pa naman, tingnan nyo, paano tayo magmamanok dyan, diba? Paano tayo magmamanok dyan? Kanina may mga nakita akong bibi dito. Ito, ay, ang dami nangingitlog. Ayun may nangingitlog po talaga. May nangingitlog. Ayan basa pa. Kailangan kailangan hindi ko alam kung mapipisa pa yan. May nangingitlog talaga. So may nangitlog na naman. Bagay trial pa lang naman yan. Wala naman, di ko naman po ini-expect na yan talaga ay makakapag pa, di ba? Wala pa, hindi pa tayo ready Pero kung makakapagpapisa, why not? Marami ang kailangan putuling papaya. Kailangan mapaputol ko na kay Kongkong yan. Kakalat yan, ito nga isa din. Tama din. Nako, ito na yung sinasabi ko parang hindi maganda ang papaya dito sa ayun na natumba na yung isa. Putik kasi. 'Di ba sinabi ko din yan, titingnan natin kasi talagang hindi natin alam dahil dati pag ganun yan. Ngayon naiipon na din yung tubig dito pati nga avocado delikado. Pero let's hope na pag tumigil na po yung ulan ay bababa din yan. Babad. Matindi naman kasi talaga itong 1 week na walang tigil ang ulan. 1 week na po yan, kaya ano ba ang ina-expect natin, di ba? Talagang mga saging natin, ni-expect ko baka mamaya biglang may dumapa din. Pero wala pa namang hangin. Pagka may bagyong parating, babawas tayo ng mga dahon. Babawas po tayo ng dahon. Bawas bigat na din at bawas na rin yung sasaluhin niyang hangin, di ba? So ito yung pinaka-issue ngayon. At least nakita ko na. Kailangan lang naman po ng kanal dito siguro. Kanal talaga. Or kung may budget, tambak. Tatambak pa tayo ng konti. Marami-rami pang tambak dapat kasi talaga pag yan. Yung yung pan puno na rin wala naman po kasing wala ding overflow ito yung pond na to, wala tong overflow. Actually itong tubig na to wala naman pong matatapon na tubig galing sa taas. Yung sahod niya lang yan. Yung tubig na to, sahod niya lang. Yung nasahod niya lang na tubig yan. So kailangan natin pag-isipan, mukhang kailangan kung magmamanok, mukhang mas mauuna ko pa yung dating manukan
Kung kailangan ko pang buhayin yata yun compare dito. Tingnan nyo naman. Uy, tingnan nyo, malalim. Hanggang tuhod na. Di naman. Ayan. Siguro 1 foot taas. Ayan. Lubog. Paano mo gagawa ng resort ito? At least, 'di ba? At least kasi kung gagawan po ito talagang kailangan, I think, tambak pa ng kaunti. And then kung magiging swimming pool yan, yung overflow pupunta sa fish pond, and then yung fish pond na andun din yung overflow papunta doon. Wala naman na pong problema yon. Tatrap lang talaga dito. At least nakita natin na talagang ayan, tambak talagang kailangan. Kasi kung mas maganda nga sana ma-level natin mas mataas doon sa pinaka laking pera na naman to. Laking pera. Ito medyo okay dito. So kung ito, at tingin ko ito medyo mataas na yung dito, 'di ba? Ito kahit hindi na siguro, magdagdag man tayo siguro mga sandangkal. Tindi. At least alam na natin na ganun pala kalalim pa yung kailangang habulin doon. Ay nako. So ayan, salamat sa habagat na to at magbigay linaw. Ay, ikot na tayo. Tapos na naman ang kwentuhan. Mamaya ako na lang pupuntahan yung kabila. Kailangan ko na ayusin yung mga pugad ng aking bibi. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.